Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Kung hey Pachoy, it's a Feel Good Tuesday. Hi partner. Hi partner! Marami bang nagputukan sa may area mo kagabi? Parang wala nga masyado eh. Hindi ko alam ba kung bawal sa mga Pinoy, bawal din sa kanila. Hindi ko sure. Hindi wala masyado. Sa inyo meron? Oo, marami. Talaga? Sa Makati or baka malapit lang sa amin. Baka Pasay na yun, baka Manila area na din yun. Pero marami yung nagpaputok yung nasaksihan ko kagabi. Naririnig mo at napanood mo yung mga fireworks. Oo, isa na diba? nga doon yung kaibigan ko kagabi. Iba naman yung din. saya sa kanya. Ramdam ko. Ramdam ko iba yung pagputok nung kanya. Nakakaloka. Oh, ibang putok nung kilikili yung ginawa niya eh. Nananampal, nananakit. Hindi magandang putok, hindi siya pampatanggal ng malas. Totoo. Dagdag malas yung may amoy. Nako, nakakaloka. Tama. O ano po, kayo po ba ay nakiki-Chinese New Year? Eksena ng mga pampaswerte, ganyan. Kasi meron tayo isang tambalanisa, yan yung reklamo niya. Nabasa ko lang kanina na papunta ako sa office eh. Sabi niya, Dear Nicole and Chris, tambalanisan niyo po ako since 2004. Grabe, hindi ko talaga namalayan na ang tagal-tagal ko ng tambalanista. Talagang truly, tama yung sinasabi niyo na ang bilis ng panahon. Yes. Anyways, naiinis lang po talaga ako sa nanay ko. Ang tanda-tanda na nagpapaniwala pa sa mga swerte. Eh, minsan parang hindi naman kami swerte. Alam niyo po ba kagabi, hindi naman po kami Chinese. Ang dami po naming handa. Ang nakakainis dito, malaman-laman ko yung dapat na pambayad niya sa kuryente na kakabigay ko lang, ibinili ng mga pampaswerte. Parang feeling ko talaga, honestly, hindi naman kami swerte kahit na sa mga pampaswerteng ganyan. Ano po ba dapat kong gawin sa nanay ko? Ayan. Nanay mo talaga, no? Anong gagawin ko sa nanay ko? Marami ako naiisip na mga paraan na pwedeng gawin sa nanay mo, girl. Na hindi pwede pag-usapan sa radyo. Gusto mo ba yung makukulong tayo? Charot. O gusto mo ba yung yung Violente simpleng, pala. yung simpleng may matututunan. Alam mo, minsan hindi mo maalis kasi talaga yan sa mga tao eh. And minsan, hindi ko alam kung anong edad ng mommy mo, no? Minsan kaligayahan na lang din nila yon. May ganun eh, na parang happiness ko na to. Lalo pag matanda na sa palagay ko parang, minsan kasi pag matanda na, ang hirap pagsabihan. Kaya nga diba sabi, you cannot teach an old dog new tricks. Hindi mo na, pero ang napakabilis na naturuan, maski sa opisina, 'di ba? Yung mga bagong empleyado, 'di ba? Yung mga bagong pasok, 'di ba? Yan yung mga ang bilis-bilis turuan, ang bilis-bilis utusan na mag-perform pag Christmas party. Sila yung laging alay sa mga ganyan kasi alam mo na kapag ka bago at bata, gagawin kasi gustong matuto, gagawin kasi natatakot sa kinauukulan, mga ganyan. Kapag ka matanda na, halimbawa sa isang kumpanya, ewan ko lang sa lugar po ninyo, sa office po ninyo, baka nakaka-relate kayo dito, yung mga matatanda, yun yung mga mahirap lapitan. Medyo may taglay na kasungitan, may sungit nila na parang may meron na akong sariling paraan kung paano ko tong ginagawa. Wag niyong ipasok-pasok yung computer system na yan. Kasi ako, 20 years na ako sa kumpanyang to, alam ko rin ginagawa ko kahit wala yung mga utang na loob ng computer na yan. Sinong relate? Di ba? Diba? May mga ganun eh. Diba? Nabuhay nga ako ng 40 years, correct, 50 years. Na-maintain ko ang estado ng kumpanyang ito ng ilang taon nang walang computer na yan. Gamit diba? ang makinilya lamang. Yan, diba? May mga ganun na parang yung technology dinedefine nila, yung parang ayaw talaga nilang matuto, ang bilis-bilis lang din naman talaga. Ayaw na, may mga ganun talaga. So, siguro yung nanay mo, kung ang tagal-tagal niya nang ginagawa yan, yung pampaswerte, mahirap, honestly, sa feeling ko lang
Tapos may factor pa yan na magtatampo. Kasi kung nasa office, pwedeng sumunod pa yan kasi kesa mawalan ako ng trabaho or may respeto ako sa boss, ganyan, susunod pa yan. Pero kapag ka dyan sa bahay, tas ikaw, anak, nakaw. Tapos bukod sa hindi yan susunod, masungit yan. Diba? Mapapagalitan ka pa, di ba? Ganun talaga, mapapagalitan ka talaga. Oo. Di ba? Siya may authority sa bahay di ba? Gawa ka ng sarili mong bahay. Yan, yun, control mo yun. Correct, di ba? Pero habang nandiyan ka sa poder ng nanay mo, di ba? Siya ang alpha dyan. Tama. Susunod ka. Ganun talaga. So yun yung feeling ko. Pero syempre, iba-iba naman yung mga magulang. I mean, hindi naman natin pwedeng i-judge based on yung sa atin lang. Ito ay sa amin lang. Base lang sa mga mas matatanda sa amin na ang kukunat, ang titigas ng mga ulo. Sabi na nga wag dumaan dyan. Naku, daan pa ng daan. Ano ngayon, nadulas. Diba? Parang ganun tayo Parang gusto natin sila lagi pagsabihan kasi we want them to stay safe. Gusto natin. Kaya lang minsan, yun nga, you cannot teach an old dog new tricks. Correct. Parang nabaligtad na, diba? no? Parang kasi, ganun. Totoo yun, no? Nung Marami mga bata na kasi silang alam, partner, diba? Oo, nung mga bata tayo yung matitigas ang ulo. Pero totoo nga talaga, nababaligtad na yung sinasabi nila. Diba, nung panahon tayo inaalaga nila, pero this time tayo yung nag-aalaga sa kanila. Before sila yung sumusuporta sa atin, pero this time tayo naman yung sumusuporta sa kanila. So true. Diba, yung tigas ng ulo natin dati, sila naman na matigas ang ulo ngayon. Correct. So nababaligtad talaga. Pero if you get to understand your parents, your nanay and your tatay, iintindihin mo na lang yes, tama yung sinabi mo, partner, kasi nag-e-enjoy silang ginagawa yun. Kaligayahan na nila yun. May impression kasi tayo bilang, kunyari, nasa edad natin ganito, tayo mga anak, may impression tayo na kapag dumating yung nanay tatay natin ng 60, ang iniisip natin, magpahinga na lang kayo. Pero para sa kanila, pag iintindihin mo sa kanila, malakas pa rin kasi sila. Kasi malakas pa talaga sila. Yun ang true. Oo, marami pa akong gustong gawin at pagbigyan mo ako sa gusto kong gawin. Correct. Kasi nag-e-enjoy ako dito. At isa na yun sa mga malas-malas, swerte-swerte na paniniwala na yan. Ano yan parang, tsaka lalo pa kung ang tagal-tagal na nilang ginagawa yes. yun. Well, ganun talaga I mean, hindi naman po assurance. Yun ang katotohanan talaga. Hindi lang sa pamilya ninyo. Kundi sa katotohanan, hindi naman po assurance na kapag ka nagsuot ka ng mga kung anik-anik. Ng malalaking pendant. Ng malalaking pendant, di ba? Hindi naman siya, wala naman nakapagsabi I mean, of course, marami tayong nakilalang yumaman. Di ba? Pero marami din tayong, meron akong kakilala na nung panahon ng pandemic, sila yung mga nagbebenta ng mga pampaswerte. Pero hindi nila alam mo yun, nag-close shop sila. Correct. Totoo. Alam mo yun, isipin mo yun, di ba? Nagbebenta ng pampaswerte pero nalugi. Nalugi, di ba? Yung pampaswerte nila, sobrang dami talaga, isang buong shop. Pero nalugi, di ba? O asan yung swerte doon? So, but of course, hindi natin dinedefy kung of course, kung scientifically, historically, yan, yung mga ganyan, proven na nakakatulong yung mga ganyang klaseng mga bato-bato and yung mga gems if hindi natin dinedefy yun. Yung mga pasabit. Oo, yung mga Ako kasi palawit, palagget, 'di ba? Dapat may mga malagget, 'di ba? May mga palagget, 'di ba? Yung mga gano'n at ginagawa natin hindi lang pag Chinese New Year, kundi lahat. Kunyari, 'di ba? New Year natin. Hindi ba hindi tayo naghanda ng manok. Bakit? Kasi magiging isang kahig, isang tuka the whole year. Mga ganun yun Talaga ba? May ganyan ko lang nalaman yun. Talaga ba? 42 ka na? Ilang years na? Sa buong taon ng pamumuhay ko, partner. Naku, ang dami ko pa naman biniling manok nun. Naku, ayan na. Buong manok pa naman yun, partner. Partner. Kasi tapos expectation ko magiging sari manok sila. Hindi, partner. Kala mo magiging peacock. No! Sabi daw sa malaswerte, 'di ba? Hindi daw dapat pagka New Year kasi isang kahig isang tuka, yun daw yung symbolism. Parang yung manok namin hindi naman isang kahig isang tuka yun okay. Hindi ba yung sa inyo? Tuka ng tuka. O hindi rin maganda yun, partner. Kasi ibig sabihin, labas ng labas. Hindi ko alam, hindi ko sure. Diba? Pero madami ang sumusunod doon na maraming ng taon. Pero hindi naman indicator na pag nagmanok ka or hindi ka nagmanok na New Year, talagang truling hindi magiging isang kahig, isang tuka yung buhay ninyo. Walang awang ko, pero for iba, may mga yumaman naman ganun kasi talaga. So, feeling ko yan yung mga iniisip mo, friend. Kaya,
sinasabi mo sa sarili mo, ano ba yan yung nanay ko? Ano ba yan? Hindi naman namin ikinayaman. Ang dami-dami na namin ginastos sa mga palawit, pasabit, palagkit, di ba? Pabato, ganyan, lahat na. Pero hindi naman kami yung sinasabi mong swinerte. Kaya naiinis ka. At siguro, ang nakakadagdag pa ng inis, ginamit niya pa yung pambayad ng kuryente. Yun talaga yung, okay na sana kakampihan namin yung nanay mo eh. Kaya lang yung part na binayad niya yung pinambili niya ng yung ng mga palawit, pasabit, pabato, palagkit, yan. Yung pambayad ng kuryente. Naku, sure ako. In a few days, malas na. Wala nang kuryente. Nakakalurky. Alam mo yung mga pampaswerte na pampamalas na ganyan, depende talaga sa taong naniniwala. Tama yung sinabi ni partner, hindi namin di-defy yun. Kung paniniwala mo talaga, ay nagbibigay ito ng swerte sa sa'yo, then be it. Tsaka historically, partner may mga nagsasabi, ayon sa pag-aaral, hindi naman yan ganyan lang nang hindi naman siya pinag-aralan or money-making lang siya. Although for some, siguro, namin alam, 'di ba? Pero for others, talagang kapag yung talagang tunay na legit na pinag-aralan, meron naman daw basis. Yun naman yung sinasabi maaaring nila. ganun yung paniniwala ng nanay mo, kaya hanggang ngayon tinatangkilik pa rin niya yung mga, 'di ba, paggamit ng mga pampaswerte. Correct. Hayaan mo lang. Totoo naman na never say die si nanay. Talagang feel na feel niya mananalo pa rin siya ng loto anytime soon. Diba? Diba, maaaring hindi mo nakita yung swerte sa pinagagagawa ng nanay mo, pero yung nanay mo ramdam na ramdam niya na siniswerte siya sa ginagawa correct. niya. Or may mga little blessing siya na maybe she attributes to the palawet, pasabit, palagkit, pabato. Diba? Ang dami. Ang daming pa. Oo, diba? O kaya nagpapagaan na pakaramdam niya. Yun na lang doon natin siya tingnan. Sa ginagawa niya. Doon natin talaga tingnan. Kaya yun yung sinabi ko kanina, partner Ang hirap kasi masaya siya sa ginagawa niya. Parang kapag kasi tinanggal mo yun sa kanya, lalo kung maraming taon na niyang ginagawa. Yes. It's like taking away a part of her. Diba? Tanggalin mo na lang siguro yung part na hindi ka naniniwala sa mga ganon. May mga kakilala kang andaming yung beads nila mula dito sa wrist hanggang dito sa may kilikili. Diba? Pero hindi naman. Ang bigat-bigat. Scoliotic na ang bigat ng kanang braso. Pero wala silang pakialam kasi gusto nilang swerte. Pero daming metal. may mga kakilala kang ganyan, ang daming metal, ang daming mga kung anok-anok, pero hindi naman swerte. Kaya gano'n na lang yung parang hindi ako naniniwala. Pero wag mo nang tingnan yun Tingnan mo na lang dun sa part na your mother loves what she's doing. Yes. Masaya siya na. It makes her feel good. Nagrereklamo ka, friend. Kumain ka, di ba? Nakikain ka din, di ba? Oo nga. Ngayon nga may pasok ka. Kung may pasok ka ngayong holiday, may baong ka pa. So, anong kinakapuputok ng butchi mo dyan? May butchi kang baon. Di ba palagkit ni nanay yun para swerte ang buong taon mo? Ganun. Totoo yun. Kasi yung ginawa ng nanay mo kagabi, yung paghahanda niya, para sa buong pamilya yun. Wala naman sigurong pampaswerte na pang sarili niya lang na yung mga pagkain para sa kanya lang. Walang ganun. Correct. Buong diba? household yun. Isipin mo at na damay lang, ka doon. Well, ang siguro nung part lang talaga na medyo off talaga is yung part na yung nanay mo ay binayad yung pambayad ng kuryente. Doon mo na lang siya pagalitan. Huwag mo na lang siyang pagsabihan tungkol sa, ay nako, hindi naman tayo swinerte kahit kailan, di ba? Yung mga ganun. Kasi masasaktan siya. It will hurt her And ikaw din naman, sa true lalong-lalo na kung loves mo na yung magulang mo, tapos gusto mo, you're always in a good relationship, ikaw din mismo pag alam mo nagtatampo lalo yung nanay mo, kasi matampuhin talaga yung mga nanay. Pag nagtatampo yung extra nanay, sensitive po sila. di ba? Pag nagtampo yung nanay mo, ikaw din mismo you carry that burden Yes. Mabigat siya sa kalooban na parang yung nanay, tapos makikita mo siya parang ang bagal na. Alam mo, parang lahat na lang, makikita mo na nakakaawa pala. Yung ganun, tanggalin natin yung part na yun na magigilty ka pa kasi 'di ba tinanggalan mo siya ng happiness niya, tapos makita mo siya nililigpit niya yung pampaswerte niya. Parang ako minsan ayaw niya lumabas sa kwarto. Correct. Hindi ako pero naiyak ako. Ina-advance ko lang sa, alam mo yun, nagka-create lang ako ng kwento o ng posibleng scenario, di ba? Kapag masyado mo siyang pinagalitan sa mga swerte-swerte, malas-malas na ganyan. Magdadamdam yun. Magdadamdam talaga. Iisipin niya, samantalang ikaw nga dati nung bata ka, binigyan kita ng pambayad sa school, hindi mo naman binayad. Naku, historian pa ang mga nanay. Ibabalik nila lahat. Correct. Sa true lang, mga nanay, hindi na natin dapat ibalik. Bakit? Kasi dapat ginagawa mo yun kasi it is your responsibility for your kids. Huwag nating isumbat yung itinulong natin sa kanila kasi walang ibang gagawa nun para sa kanila kundi tayo din. Ay naku, gagawin talaga yun. Pero gagawin niya yan kasi historian siya.
Tanda niya lahat. Oo. Di ba? Kulang ang buong magdamag nyo para Nako. magbilangan kayo ng mga binigay niya sa'yo ng Yan na nanay nga. mo. Samantalang kung tapos makikita mo yung point na nanay mo, tapos makikita mo na magkano lang naman din yung mga binili niyang mga pampaswerte. Diba? Correct. Mga ganon. Sasabihin ng nanay mo, alala mo noon, di ba? Ang akala ko nagbayad ka ng tuition, pero nung ginawa mo sa perang binigay ko diba? sa'yo, Hindi ba't lumabas kayo ng mga kaibigan mo, Uminom nag-inuman ka. kayo. Correct. Di ba? Ako, Oh. sabi niya, ganito yung sasabihin. Yan. Ako, pinambayad ko nga yung pambayad ng kuryente. Pero anong binili ko? Pampaswerte. Oh. Pag swinerte ako, swerte din kayo. Yan. Wala kang wala kang kang laban, wala kang lusot sa nanay. Kami ang sa amin, yung part lang na na she will feel bad about it. 'Di ba? And when she feels bad, you will also feel bad, 'di ba? Tama. Yun na lang. Pero sabihan mo na lang talaga siya yung tungkol sa nanay, kung meron kang kailangan, wag mo nang gamitin yung mga hindi dapat gamitin na pera. Kasi Tama. may mga nakalaan na yan na pera eh. Hindi naman po explain mo sa kanya, hindi pandemic ngayon, I mean, hindi ganun yung Nalalaman ko na yung sasabihin nung nanay. o ano namang sagot. Okay lang yun, anak. Nandiyan naman si kuya mo. Siya naman ang magbibigay ng pambayad sa kuryente this Filipino month. culture. Nakaka-alerts. Oo, talagang maghihingi yan ng mga ambag-ambag sa mga anak para ma-sustain yung mga bills sa bahay. Ganun tayo, aminin nyo. Diba? Ganun. Yun ang diskarte ng nanay. Correct. 'Di ba? Pero At minsan wala tayong magawa. oo, pero sabihan mo siya ha, kasi kasi baka maulit eh. Sabihan mo lang siya dun sa part na yon. Dun lang sa part na yon talaga. Yung tungkol dun sa mga binili, hayaan mo na. Happiness niya yun eh. Gusto niya may maborloloy siya sa mga binili niyang mga pampaswerte at naniniwala siya dun. Hayaan mo na. Totoo yun. Ako talaga, agree ako dun sa kung gusto mong If it makita. makes her happy eh. Oo, na masaya ang mga magulang mo, ibigay mo na sa kanila, di ba? Ipalabi mo na sa kanila. Tandaan, while you're growing old, they're growing old too. So, ibig Yes. sabihin, kung anong edad mo, ano na edad nila. Tama. Pero tama din yung yung medyo control ng konti, di ba? Yes, Sa hindi naman pagpapaalala din sa mga magulang Oo. na di ba? Ito po syempre nag-allot ako dito ng budget natin para sa kuryente. Ilang Sana. extra rice ang hindi ko kinain. Nagdrama din yung Oo. anak. Ayaw patalo Okay lang like din mommy, naman. like daughter Okay lang din naman yun. Kasi parents, we should also listen to our kids. Huwag natin iisipin na porke matanda na tayo, alam na natin lahat. We could also learn from them. Yun din naman yung isang lesson ngayong araw na ito. Hindi porke matanda ka na, hindi ka na dapat natututo. Mali yun eh. Naku, Dapat nagdamdam na. Oo. Dapat kahit Correct, hindi agree ako hindi doon. lang kung parents even in the office, hindi porke matanda ka na, hindi ka na pwede mag-learn. Diba? Hindi mo pwedeng sabihin na, eto na yun, ako na yung pinakamagaling, hindi na ako pwede matututo. Hindi. Tandaan mo, sobrang iba na yung world. Sobrang iba na yung world. Kung dati, ito lang yung ways of earning, ngayon ang dami ng ibang ways of earning. Diba? Kung dati, dito lang mula sa sweldo na to, hindi. Kung Correct. dati, literal na pera, hindi na. May mga crypto, may mga Bitcoin. So, alam mo yun, iba na yung world ngayon. So, dapat mag-evolve ka din. Makinig ka rin, 'di ba? Mali yung isa na sabi nila that you cannot teach an old dog new tricks. Yun ang kasabihan. Huwag mong panindigan Huwag mo yung kasabihan panindigan yun. Oo. Hindi mo nga kilala kung sino nagsabi nun eh. Paano kung lasing lang nagsabi nun? 'Di ba? Correct. Ganun. Matuto ding makinig sa mga bata. At sa mga sa mga tao na pwede magturo pa sa'yo para maging better ka. 'Di ba? Correct. Always there's no way to go but up. Oh, Or no way to go but forward. Correct, diba? napaka-basic nung minsan pag tinuturuan mo yung nanay mo na gumamit ng cellphone. Minsan sabi niya, ayoko na. Ayoko na, May nagagalit yung siya. pasensya nila. Diba? Oo. Ayoko na, nabuhay nga ako nang wala yan eh. Correct, Diba? oo. Pero wag ka pag... Pero necessity na yun. Oo, pag naintindihan mo na yung value ng paggamit ng phone, kung paano mapapadali ang buhay. Correct, hindi ka nalalabas, Correct. 'di ba? Ang dami mo magagawa sa loob ng bahay. Tapos nagawa mo rin yung mga pwede mo magawa sa labas. Ang pinaka-love ko diyan, partner, yung grocery. 'Di ba? Isipin mo, pipiliin mo na lang lahat. Tapos Pipindutin mo ang na maganda lang. pa dito, partner, may mga apps na hindi lang isang grocery. So kunyari, 3 different groceries kasi dito sa grocery nito wala yung hinahanap mong asukal. So pero Oo. nandito siya sa isang grocery, pwedeng ganun. Correct, Diba? correct. So, kapag natutunan mo yun, may realize mo, life could be easier. Tama. I-welcome natin yung mga ganong klase ng Oo. ideas. Isa pang basic na na yung dinidefine ng mga magulang. Yung nangyari to sa amin
bagong biling TV. Tapos Oh. yung remote control, medyo complicated gamitin. So yung nanay ko, hindi ginagamit yung TV. Yung parang point ay Basta click. madami, Ang dami. malapad yung remote, not yung traditional remote control Oo, na pahaba. oo. Ito parang may keypad na Oo. may basta gano'n. Ayaw niyang buksan yung TV. Oo. Kasi baka daw masira yung pero remote. pero mahirap. Hindi Madali. naman, bagong Oo. design lang ng TV. ng remote. Ng remote ng Oo, TV. tapos sabi ko sa kanya, yung 5 years old na Kaya. nag-gets niya, nagtampo. Oo. Nagtampo kasi, Oo. syempre talagang magdadamdam yan, partner. Ayaw pa nila nagko-compare. Yes, Nako, yes. wag na wag. So sinasabi natin dito, pwede nating i-welcome yung idea na pag sinasabihin tayo ng mga anak natin, 'di ba, ng mga bata, Kasi for your wag own tayo good maging eh. sensitive kasi Correct. maaaring sinasabi nila sa mga matatanda para din sa ikabubuti, para sa i-improve. Kumbaga parang try natin, mahirap naman talaga to, 'di ba? Kung di sana wala na nagkakatampuhan kung madali lang talaga. So sa mga bata, try nyo habaan pa yung pasensya ninyo. Kasi parang feeling nyo ang dali-dali. Kasi bakit madali para sa'yo? Kasi natutunan mo yung bata ka pa. Oo. So talagang ang dali na yun. Isipin mo parang mga old school teachers partner na suddenly they have to do everything online. Na yung From Manila paper Oh, diba? to PowerPoint. To PowerPoint Oo. na hindi lang basta PowerPoint na bulleted na black and white. It Oo. has to be an eye candy. Correct. Dapat masarap siya sa mata. Oo. Sipin mo yun, ang tagal-tagal mo naka Manila paper, sobrang traditional mo. Tapos isang araw, kailangan mo mag-PowerPoint, mag-Canva, kung anik man yung Correct. gagamitin mo, di ba? Totoo. Alam mo yun, talagang it will take time. So for those teaching the old ones, habaan nyo pa yung pasensya kasi hindi nila kinalakihan yan eh. Ako nga, partner, pagka ganyan, hindi ko na tinututunan eh. Dinedelegate ko na lang. Oh, promise. Kasi kung ako parang i-effortan ko pa, meron naman pwedeng gumawa ng mas magaling. Pwede din naman yun. Correct. Pwede din naman yun. And again, for parents, wag mo i-defy yung added knowledge na pwede. Yes, additional ideas, di ba? New Yes. insights. Correct. Kasi marami din makukuha sa mga bata. Oo. Piliin mo lang. May mga bagay na pwede mong matutunan kasi makakapagpadali. May mga bagay na hindi. Okay, Dax? Yes. Salamat na marami sa pagtutok sa amin ngayong oras na ito. Mamayang 9:00, isa na namang kwento mula sa ating... Mahiwagang burnay ang ating mapapakinggan kaya't inyong pakaantabayanan. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay naman iba. Yon! Love Radio. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Hiala! Mula sa Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Meg. 30 years old, married, at sa ngayon ay 36 weeks nang pregnant. 6 years akong OFW sa Qatar at umuwi ako sa Pilipinas para manganak. I wrote kasi hindi ko kaya ang pagsubok na pinagdadaanan ko ngayon. I'm so stressed at minsan gusto ko nang sumuko. Sigurado ko nagagaan ang pakiramdam ko kapag nabasa niyo ang sulat ko. Gusto ko ding humingi ng payo. Gaya ko, OFW din ang sister ko. 5 years siyang nagtatrabaho sa Qatar. Gamit ang ipon namin, nagtayo siya ng skincare business. And I am a co-owner. Hindi naman kami basta-bastang pumasok sa negosyo. Pinaghandaan namin. May business plan kami,
We had feasibility studies at binusisi naming mabuti ang products. Habang naghihintay sa panganganak, tinutukan ko ang negosyo. Tumulong ako sa paghahanap ng distributors. Filled with so much hope, we launched the brand in 2021. Mahina ang benta. Siguro dahil sa pandemya, competition at distributors na hindi masigasig sa pag-push ng products. Yun yung mga factors. Ang dami na naming ginawa para makabenta pero wala pa din. Ngayon, lahat ng distributors ay nagrereklamo dahil sa mahinang benta at sa kawalan ng sikat na endorser. Pinipilit nila kaming kumuha ng endorser kahit ikalugi namin ng tuluyan dahil ipinangako daw namin yun. Ilang beses na namin ipinaliwanag na wala kaming pambayad sa sikat na endorser ngayon para makipagsabayan sa malalaking brands. Ang dami naming stocks, walang benta, at may monthly operations expenses pa. Sa halip na makipagtulungan sa amin para mabenta ang products, puro reklamo at panunumbat ang ginagawa ng mga distributors. Iniisip nila na ini-ignore namin sila sa group chat pero sa totoo lang, hindi ko na kayang basahin ang mga sinasabi nila. Naiintindihan ko naman na nag-invest din kasi sila ng malaking pera. Kung may pera nga lang ako, di nag-refund na ako. Ipinagdarasal ko nga na sana manalo ako sa loto. Bibilhin ko pabalik lahat ng produkto nila at ipapamigay ko na lang. Mahirap pala talaga magnegosyo, tambalan. Kapag naging successful ka, you are a legend. Pero kapag nag-fail ka, isa kang fraud, manluloko. I am so stressed right now at may mga times na natatakot ako na mapaanak ng wala sa oras dahil sa kakaisip. Masama ang loob ko dahil malaking pera at mahabang oras ang binuhos namin sa negosyo. But still, ayokong sumuko. Tingin nyo, tambalan, tama ba na mangutang kami para makakuha ng sikat na endorser? Or ituloy na lang namin kung ano yung marketing strategy namin ngayon? We have paid advertisements sa social media at namimigay din kami ng free products. Salamat Nicole and Chris sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong tambalanista, Meg. Meg, sasagutin ka ng kabisyo nating si Chris Choper na nagmamasters. Bola ka dyan, partner! Ano daw strategy? Nakaka-nervous naman yung question mo, Meg. Parang sa amin nakasalalay ang flow ng iyong negosyo. Ayan. Ito lang sasabihin ko, buti ka nga may negosyo, ako wala eh. So mas may nalalaman ka sa pasikot-sikot, sa nitty-gritty ng business mo. Alam mo, Meg, iba kasi yung theoretical sa actual. Okay? So, but of course, the theories, yung mga pinag-aaralan are very helpful kasi ito yung may mga case studies. Yes. Basta yun na yung mga makakatulong. So, ang suggestion ko talaga sa'yo, magtanong ka dun sa mga known na business owners and what they have done and what strategies that they are continuously doing. Ano ba yung effective, ano ba yung hindi effective. Baka naman merong kang tropang nagsi-skincare business din. Kasi I'm sure, hindi ka naman pumasok lang dyan nang hindi mo pinag-isipan. Sinabi mo naman yan, di ba? So, ibig sabihin, meron kang mga kakilalang connected to the industry na pwede mong tanungin. Ano bang tama? Kasi kami, honestly, yung mga masasabi lang namin, yung mga feeling lang namin alam namin. In other words, mamaru. Mamaru lang. Magmamarunong lang kami sa aspetong Mamarunong lang to. naman. Kasi ano yan, negosyo yan, pera yan, investment yan. So, hindi kami masyadong maalam. Siguro ako pwede ako mag-share bilang isang business owner. CEO ng isang CEO. ano ba ibig sabihin ng CEO? Hindi ko rin sure eh.
ka lang maganda pakinggan, parang matalino. O tingnan mo, kami pa tinanong mo, hindi nga namin alam kung anong CEO, charot. 'Di ba? Pero yung ang mas maganda is magtatanong ka or maghihingi ka talaga ng advice, probably in the same industry that you have. Ganon. Kasi ako, partner, meron din kaming mga distributors. Meron din kaming mga sarili naming mga issues, concerns, 'di ba? Pagdating sa aming mga distributors. Pero kasi amin clothing line kasi, the Twinning Collection. So, yung sa'yo, hindi ko kasi alam kung tapos kami kasi, ang endorser namin ako na din, 'di ba? Parang all in one na di ba? Nakapakete na. Nakatipid ang company doon, ha? Nakatipid, partner. Magkano endorsement fee ko? Charot. Di ba nakatipid na? Ako na yung endorser, ako pa yung ako din na magmo-model, 'di ba? Sa akin din ang pictorial, 'di ba? Sa kung saan, 'di ba? 'Di ba makikita niyo naman 'yun, 'di ba? Gusto niyo yung mga damit na sinusuot ko, 'di ba? So, ako na din 'yun, 'di ba? So, yun lang yung madami kasing kaibahan 'di ba? You can't say na ito yung nag-work sa kanya, mag-work sa iyo. Kasi minsan kaya mahirap din na parang mag-compare kasi yun nga, hindi na kami gumastos sa endorser kasi ako na yun, di ba? Ako na yun at feeling ko naman may mga naniniwala sa akin, di ba? At may mga nakakagusto ng OOTD ko. So, ganun. Pwede ka rin naman makahanap ng endorser na not necessarily sobrang sikat, pero bagay sa kanya yung skincare. Kasi meron ding mga skincare na, alam mo, meron akong kakilala, ang line niya din skincare kasi nauso yan, partner. Ako for a while, naisip ko, gumawa din ako sariling rejuvenating kit. So, nauso talaga yan kasi nakita natin yan na nag-succeed ang marami or iilan na talagang conglomerate na sila, 'di ba? Parang maliit na bagay na lang yung mga luxury items for them. So, tayo parang isip natin kung nag-work for them, it might work for us. At pag pinanood mo yung storya nila, nagsimula din lang naman sa maliit. Nagsimula rin lang naman sa mga kapitbahay lang yung bumibili, ganun, 'di ba? Kaya lumalakas yung tumataas yung kumpiyansa natin na we can also do it. Pero may mga kilala din ako na ang endorser nila ay yung mga magaganda. Ito, alam mo, para sa akin, akong skincare yan, maghanap ka ng kaibigang maganda. Na madali mo lang siyang... mo lang, picturean kita, hawakan mo yung produkto ko, ha? Correct, okay lang diba? Bang i-post ko sa social Correct. media? Kasi alam mo, yung kakilala ko, partner, na meron siyang skincare, I don't know if talagang pumatok na siya, pero parang ginagawa niya pa rin siya. Ginagawa niya pa rin at pinopost niya naman na marami siyang binibenta. Siya din yun Mukha niya yung nandoon, di ba? Pero kung di mo kayang gawin yun, okay lang. Ako, ito pa, may naisip ako, oh my gosh. Ito yung naisip ko. Baka naman, pwedeng ikaw lang ang pwedeng magpakita ng yung true, yung totoong tao, na talagang, of course, hindi naman to bago. Pero ibig sabihin, ang totoong tao yung ilalagay mo. Not necessarily. Kasi sa totoo lang, matatalino na din naman ng mga tao ngayon. Alam naman nila na dati ng makinis, yung makinis, di ba? Alam naman nila na hindi lang dahil, honestly, yun naman talaga, hindi lang naman dahil dun sa kit. Lalo pag mga sikat meron silang skincare na may clinic silang pinupuntahan, 'di ba? So it's not all dependent on the skincare products, honestly. Yun ako na magsasabi sa iyo, hindi siya dependent lang dun sa mga sa mga pinapahid-pahid. Lalo na yung mga talagang sikat meron talaga mga ginagawa sa kanila kung bakit nag-close ang pores, kung bakit ang puti-puti, kung bakit hindi lang dahil sa partikular na produkto correct. na 'yon. Kaya ako para sa akin kung hirap na nga kayo, wag na kayo kumuha ng sikat na endorser. Plus, kasi pag mas sikat, mas mahal. Plus, lahat ng mga sikat, meron na yan. Pwede na kami. Di ba? Napag-uusapan ng mga bagay-bagay. Si Chuper, pakinisin nyo. Di ba kapag kakuminis na ng bongga, confirm, the product works. Di ba? Kasi ako para sa akin, no na doon. Or, pwede din namang influencers na mataas na din ang following. Meron kasing ganyan naghihintay lang sila ng opportunity. 'Di ba? May mga at ang dami ng ganon. 'Di ba? Ang dami ng mga influencers na sobrang taas ng numbers nila on TikTok, for example. Tapos pwede mong gamitin yung community nila. Pwede mong gamitin yung community kasi marami nang nanonood ng videos nila, maraming ganon. Ako, kung tatanungin mo kami,
no na dun sa sikat na endorser. Kasi Kasi siguradong million mahal. yan. Oo. May kontrata pa yan, di ba? Sa true, 1 year lang, di ba? Yung iba nga, 1 month lang. May mga ganun, sa halagang 6 months. Oo, ganun. depende sa budget mo. Kung wala ka namang budget. 2 weeks lang. 2 weeks lang, tapos hindi mo na magagamit yung picture niya kahit kailan. Oo. Kasi, limited din yung exposure ng paggamit ng mukha niya. O kaya nung kahit nga kamay lang, di ba? Correct. Hindi naman sa, yung mga sikat na endorser, baka may mga nakikinig sa atin ngayon, hindi naman sa ayaw po namin magkaraket kayo. Hindi naman sa ganun. Kaya lang, itong tinutulungan po naming tambalanista, baon na po. 'Di ba? Kinukulit na masyado. Tsaka yung, and I think that you should empower the distributors in a different way. I-empower mo sila sa ibang parahan, hindi lang sa paraan na naiisip nila, which is to have a sikat na endorser. But of course, it's very, very, effective din yun. Depende naman pag may budget ka lang talaga. Kaya lang, wala itong budget nasa-stress ka na nga Diba? Sabi nung Justin VTube on Facebook Live, ikaw na lang, Nicole, ang model para sa kanya. Oo. Meron na po ako. Tandaan ng mga sikat po, meron na. Charot! Charot, diba? Huwag na ako. Oo, di mo small amount lang, tapos supply lang, pwede na. Actually, may mga pumapayag, diba? Mga supply lang ng products, pwede na. Oo. Maraming ganun. May mga papayag. Alam mo, nag-umpisa ako sa ganun Oo. Tapos na-realize ko, pwede palang may pera. So maghahanap Diba? ka ng ganun kung gusto nyo talaga may face maganda rin naman kasing may face. Correct. May face na yung produkto, ganun. Pero kung papansinin niyo even products that we watch, kaya ako part of pangarap ko to magkaroon ng family commercial. Kasi nakikita ko yung mga hindi naman sila necessarily sa kunyari 10 commercial on TV or on social media that you see. Paisa-isa yung merong sikat na family or sikat na ganon. Pero otherwise, yung iba, mga regular na tao, ibig sabihin hindi sila celebrity. So mga sila, model. Tama. Mga model, ganon. So importante na makahanap ka ng ganon. 'Di ba? Depende talaga, napakaraming napakaraming aspeto na pwede mong tingnan in terms of strategies, 'di ba, marketing strategies at kung ano-ano pa man pag-analyze sa sulok ng business mo. Oo. 'Di ba? Siguro Huwag ka muna mag-give up. Oo, wag mo na mag-give up. Napakarami na pag-aaral na pwede mong tingnan na pwedeng siguro may mga tinatawag na competitive analysis or 'di ba mga comparative analysis, financial analysis. Anong ginagawa ng competition na hindi mo ginagawa? Yes. Baka maaaring yung buong industriya kasi lugmok naman talaga. Medyo siguro. At hindi lang skincare, Yes. 'di ba? Lahat kasi hindi pa nga lahat lumalabas. Oo, considering the current setup, halimbawa, 'di ba, yung malaking bagay yung environment Maaaring hindi lang talaga ikaw yung lugi, feeling mo ikaw lang. Pero napakaraming industriya talaga ang apektado, so that's one consideration. And to make you feel better, may mga iba na ang lalaki nila nagsara pa sila. Oo, 'Di ba? diba? So, yun Ako para sa akin, yun. ayaw naman natin maging masaya sa naging pero para sa akin, yun yung mga pampadagdag sa'yo na ito nga malalaki, hindi nila kinaya. So, syempre, naturally, yung mga maliliit, 'di ba, na katulad mo na startup, talagang may struggle talagang matindi. And the beginning is always the hardest. Yun naman talaga yung pinakamahirap. Totoo yun. Pagtingin mo naman sa financial aspect ng business mo, kailangan mo na magaling na accountant dyan para mag-analyze kung kaya pa ba masustain yung business mo in 5 years. 'Di ba, yung mga tinatawag na financial projections. Kasi pag hindi na kaya, edi makikita mo, ay, ang pera ko pala tatagal na lang hanggang next year. Correct. Alam ng mga accountant niya. So pwede mong tingnan yung aspetong yun in terms of the financial aspect. Yes. Tsaka dapat you know when to stop. Yes, isa pa At din yun. yun yung isang nakita kong nakuha kong advice sa mga magagaling na businessmen. Dapat alam mo kung kailan not to fight the tide. 'Di ba? Yung alam mo kung kailan hindi mo na dapat labanan yung alon. So consider yung mga struggles, the pandemic. Float ka na lang. Oo, 'di ba? Hindi kasi minsan go with the flow. Go with the flow. Go with the float. Corne. Kainis. Hayaan mong dalhin ka ng alon sa pangpang, gano'n. Diba? Huwag na labanan, mapapagod ka lang. Baka malunod ka pa. Actually, ganun yun Pwede nga for a while, malabanan mo. Pero dapat alam mo kung kailan ka mag-stop kasi mahirap labanan yung alon. So kung sa tingin mo yung alon, masyado ng malakas, masyado ng pati yung personal yung pera talagang nadadamay dapat, na. alam mo kung kailan magsa-stop.
So yung mga Correct. sinasabi namin mga kung anik-anik na mga Hugot namin sa hugot sa kaliwat buhay-buhay. ka ng nakikita namin ngayon. Correct. Diba kung saan-saan namin pinaghuhugot. Masyadong malalim yung dapat mo pag-aral tungkol sa negosyo mo. Huwag ka mag-base lang sa sinabi namin. But I hope na meron naman kaming nabigay kahit papanong input. Oo. Diba? Sana actually kadalasan yung mga sinasabi namin nag-cost talaga sa mga kumukonsulta sa amin para lalo sila mag-overthink. Oo nga, no, sabi kasi ng tambalan, ganito. Ayan, So, sa tuloy. madaling salita, Nakakasakit po ng ulo pagka nakinig ka sa tambalan. sa madaling salita, most of the time, hindi kami nakakatulong. Oo, hindi ko nga mag-get. Sa amin ka talaga nagtanong. Charet. Hindi, Meg. Syempre, pinapatawa ka lang namin kasi lalo pa, buntis ka, ayaw nating i-risk yun. Ako para sa akin, ang mahalaga is you do not risk your pregnancy para dyan. Totoo. Hindi namin alam yung kwento. Mahirap ka ba magbuntis? Hindi ka ba buntisin? Isa pang consideration diba? din yun. Napakarami ng aspeto na pwede mong tingnan. Pero ngayon, generally talaga mahina ang business. Yes, hindi talaga siya, swerte talaga ng mga nabubuhay pa din. At yung mga Totoo. biglang sabi mo, 2021 ka nag-umpisa? Actually, pandemic baby nga yung bago sa'yo pa lang eh. yan. Oo. Bago pa lang yan. Huwag mong isiping mahina na kaagad. Ang nakaka-stress kasi partner, yung distributors na maraming rat-rat. Yun Sila yung nagdadagdag na stress. Pero honestly, dapat bago ka pumasok, alam mo na posibleng mangyari yan. Na if everything goes well, naku, dilaan nila yung paan mo. Oo. Sobrang Sasambahin ka nila, correct. sasabitan ka nila ng sampagita. Tama, lagi nila sasabihin fresh ka, 'di ba? Pero yun nga, ikaw sa'yo na din naman mismo nang galing. Kapag when the business is going down, is not okay, katulad ng ine-expect nila, iniisip kaagad nila na may anomalya. Oo, at saka anong month siya last year nag-open? Late sabi last niya year lang. 2021 eh. We launched the brand in 2021. O yun. 1 year Isipin pa mo, lang, wala pa yan. Wala pa nga eh. Oo. At saka, higit sa lahat, kasi normally, di ba, 2, 3 to 5 years yung ROI ng isang business partner. So, Ganun. hintayin mo muna yun. Na kapag wala nangyari talaga, that's the time you decide. At pero saka, ngayon, wala pa. Alam mo, ako ramdam ko talaga nagbibigay sa'yo ng stress, diba? Kaya hindi ka nakakapag-answer ng properly sa mga distributors. Kasi kung ano-ano yung sinasabi nila, you talk to them properly also. Sabi mo sa kanila ganito, ganyan. Just Ito hang yung plano on. nyo, Oo. ito na yung ginagawa namin, may progress naman tayo. Dapat, Oo. diba, may meeting kasi din yan. Diba, I'm sure nagme-meeting ka naman, Oo. pero basta wag mong talikuran kasi pag yung hindi mo na sila binabasa, syempre ako partner ko, halimbawa, ang dami kong sinabi, tas sinin mo lang ako. 'Di ba? Ako din mismo inis ako, ang dami kong hanash. Oo. Ako din hirap sa pamilya, hindi lang naman ikaw, 'di ba? Totoo. Nag-invest ako sa iyo. So, intindihin mo, put yourself in their shoes. Talaga natatarantatious din sila. So, empower them. Kung paano mo gagawin 'yun. Ayun na nga, katulad ng una sinabi namin, magtanong ka doon sa magagaling. Kami naman mamaru. But thank you, Meg. Salamat for considering yung payo ng tambalan. Diyan masusubok sa business na yan, hindi lamang yung yung mga outside factors. Sarili mo din. Yes. Pasensya mo, susubukin yan. 'Di ba kung paano ka nag-iisip, paano ka mag-strategize, diyan masusukat lahat. It will bring out the best or worst in you. Yes, yung leadership mo, 'di ba, yung management skills mo, diyan mo masusukat as you go along. Kaya mo yan. Kaya mo yan. At tandaan mo, Sobrang baby pa yung business mo. actually, tandaan mo, hindi mo naman lahat matututunan agad-agad. Yes. Even the old managers still have to learn. Alam mo yon, management is a never-ending learning process. Hindi po Yes. siya natatapos sa ilang taon ng pag-aaral. Never. Never talaga. So, Totoo yun. ikaw, consider yourself as a baby manager. Diba? Baby pa lang, bubuit. Oo, Diba? yan, dede ka muna. Dede ka Lalaki ka rin. muna. Diba? Totoo yan. Diba? Nene ka Nourish muna. yourself, diba? Lalaki ka rin. Oo. Isipin mo, baby manager na magkakaroon ng baby. Kakaiba ka, girl. Dati lang nang galing baby manager. Pauso na Baby- naman yung tambalan. Ang tawag sa'yo, baby manager. Bakit? I'm just starting eh. O, diba? I will eventually be nourished and flourish. Relax ka lang, girl. Buntis ka. Chill ka lang. Mahaba pa yung panahon para masabi mong susuko ka na sa business na yan. Tama. And you cannot do it alone, ha? You ask for help. Yes. Salamat sa pagtutok sa amin, Meg. And thank you for sharing your story. At kung ikaw, Kabisyo, meron ka ring kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at nahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala.
walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yon!